Eto na guys, no, alam natin na malapit na ang confirmation hearing ni Tatay Digong na gaganapin na ngayong February 23. At eto, hindi ko alam kung bad news sa inyo to o good news. Dahil naglabas na ng pahayag etong lead counsel ni Tatay Digong at yung team nila dito sa ICC, no, yung defense team, na hindi nga daw dadalo ito si Duterte. Ano kaya ang dahilan kung bakit ayaw dumalo ni Duterte sa confirmation hearing niya dito na malapit nang maganap nga, no? Yung ilan sinasabi umiiwas daw si Tatay Digong dito. Umiiwas siya at guilty siya dahil ayaw niyang pumunta o ayaw niyang dumalo kahit sa video o personal man o video ay ayaw. Bakit kaya, no? So eto, panoodin natin yung latest news sa ICC na kung saan ayaw talagang dumalo ni Duterte sa ICC. Eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Hindi raw dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges sa International Criminal Court sa The Netherlands sa Lunes. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi dadalo si Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o iwi-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Yan. So bakit kaya tumanggi, no, si Kaufman na sagutin kung i-waive niya ba or personal na dadalo si Duterte? Kasi dito sinabi niya sa video hindi nga daw dadalo si Duterte dito. No? Bakit kaya? Bakit kaya ayaw nilang padaluhin ito o ayaw dumalo ni Duterte? Na sa ganun matapos na yung kanilang kaso. Magkakaalamanan na kung ito ba'y makakasuhan o makukulong sa kanyang ikinaso sa kanya, di ba? Tapos ito yung mga biktima. Ito yung mga biktima o mga witness. May mga witness guys na dadalo diyan. So ito, pagpatuloy natin yung video. Personal namang dadalo ang ilang kaanak ng EJK victims. Nakahanda na rin daw ang mga aktibidad tulad ng pagmarcha patungong ICC kasama ang ilang human rights groups sa The Hague. Sabi ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, hindi tiyak kung maghaharap ng testigo sa confirmation of charges dahil sa limitasyon sa oras. Kung magkaroon man, mga insider witness ang prioridad na iharap ng ICC prosecutors. Nako po, insider. Patay. Sino-sino kaya yan yung mga insider witnesses na iaano dito kay Tatay Digong, no? Mga insider witnesses at mukhang ano yata yung hearing ni Tatay Digong, medyo ano yata, baka bitin yata kasi 'di ba may gustong ipadalo yan. So tingnan natin guys yung comment dito, no? Kung ano kayang masasabi ng mga netizen, mga taga-suporta ni Tatay Digong kung hindi siya dadalo sa ICC hearing niya, no? Eto, magbasa tayo ng ilang mga comments, no? Tingnan natin kung ano kayang reaction nila. Eto, sabi dito, pag-asa ng bayan sa 2028 President Martin Romualdez, Vice President Sandro Marcos, eto Senator Boying Lacuna, ano to? Mga bonjing to Pakul ako din tong for 2028 Eto, bakit hindi dadalo? Dahil siya convicted, wala nang lusot. Yan, talagang ang nagkasala ay palaging matatakot na dumalo sa anumang kaso ng korte laban sa kanyang sarili. Ito ay isang uri ng guilty conscious ng takot sa kanilang pagkatao, no? So eto, yung ilan sinasabi dito na si Duterte daw ay natatakot. Alam niya na guilty siya kaya ayaw niyang dumalo, no? Nakakulong na din lang, wala pang trial, diretso na yan sa hatol. Masarap ng Pinoy si PBB at soon President Elisa. Naku po, baka siya lang may lab nun, no? Ito tingnan yung reply. Don't worry po, may anak
pa susunod maging presidente. Another rock profile. Ayan, dami oh. Trapo. Kwento mo sa pangalan mo. 'Di ba? Ang dami na ano to. Mabuti pa mga adik pinunduhan para lang idiin sa kaso ang kalaban sa politika. Sa dami ng mamamayang naghihirap diyan nyo inilaan ang pera ng taong bayan, no? Sa flood control. Tahimik kayo dyan, daan-daan namatay sa baha dahil sa ghost project. Yan. So, magakas siguro ang ebidensya. Ayan. So, well, tignan natin sa Feb 23 kung ano talaga to si Duterte, mahatugan kung ano. Kasi, isipin nyo guys, no? Kung ito si Duterte ay may kinatatakutan, tapos alam niya na matitimbog siya sa ICC, dapat hindi yan sumuko. Nagtago dapat to, no, di ba? Kaya lang, yung sinabi niya na siya mananagot, talagang pinatunayan niya talaga na siyang mananagot. Kasi siya naman nag-utos kung sakaling siya talaga nag-utos na yung mga biktima ng EJK, di ba? No, natimbog dahil gumaban, dahil gumamit ng pinagbabawag na gamot. Kasalanan na din nila yan, no? Kasi nanagaban sila, di ba? Kung hindi sila gumamit ng pinagbabawag na gamot at hindi sila nagbenta, lumaban sa kapulisan habang tinutugis, hindi sila matitigok, no? So, sabihin na natin kasalanan din nila, 'di ba? Kaya sila natigok, no? Kung ayaw nyong matigok, nung panahon ni Duterte, nagbabaga na siya, 'di ba? Nag-announce siya na sumuko yung Oplan Tokhang, yung mga gumagamit, sumuko magbagong buhay, pinagbigyan niya. Hindi nagbagong buhay, tuloy pa din sa ginagawa. Yun ang kahinatnan talaga nila, 'di ba? Kaya hindi nyo din masisisi dahil hindi naman nagkulang sa paalaga eto si Duterte noon nung bago siya maupo, 'di ba? Kung nakinig lang sana yung mga biktima, 'di ba? Hindi yan naabot sa ganyan na matitigok sila tapos ngayon magkakaso sila ng EJK, 'di ba? Tapos 30,000 kuno daw ang mga biktima. Samantalang nung inilabas ng ICC nasa wala pang 50 yata, 'di ba? No? At kung sino-sino pang mga witnesses ang inaano nila dito upang madiin talaga ito si Duterte, 'di ba? So kayo nang humusga guys, no? Kung sinong paniniwalaan niyo kung ito ba si Duterte ay may kasalanan o wala, no? Kayo nang humusga, no? May kanya-kanya tayong opinion sa issue na to. So comment down below sa video natin. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kong updated, no, sa mga susunod pa nating mga video.